At talagang ito naman po ay sagradong lugar, kaya talagang si Lord na po ang bahala sa akin. Pero sobra talaga akong isang malaking karangalan na naimbitahan ako dito dahil ako kasi ay sa Jensen is CYM president nung hindi pa ako nag-asawa. Ang mama ko ay CWL. At ang uncle ko naman is Leiko, minister. At ang auntie ko naman is ang social action. Lahat ng mga kuan sa simbahan ay talaga naman pinasok namin. Makalibre lang ng pagkain. Ako ay naatasan dito sa Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang katagang ito ay iba pa ang kahulugan sa akin noon kaysa sa kahulugan sa akin ngayon. Noong wala pa akong masyadong experience sa buhay, nung bata pa ang isip ko, ang kahulugan nito sa akin, kapag sinambit mo ito na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At kapag narinig mo yan sa lola ko, pagagalitan ka talaga. Kasi ito ay, ibig sabihin ito ay ungot, reklamo, entitlement towards kay God. Na parang nagre-reklamo ka sa mga problema na meron ka. Na bakit hindi nasunod ang gusto mo. Isang kataga na dapat din natin sambitin kapag tayo ay naniniwala sa Panginoon. Pero, nung marami na akong na-experience, marami na rin akong napagtagumpayan at mga natutunan dahil sa mga pinagdaanan ko sa buhay, dahil na rin sa mga salita ng Diyos, mas lumalim pa ang pagkaintindi ko dito sa salitang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mas naintindihan ko na bakit isa ito sa huling salita na nasambit ni Jesus bago siya mamatay. Kung bakit mahalaga itong mga salita na ito. Dahil magiging parte pala ito ng journey natin sa buhay, lalo na sa akin. At lagi talaga natin itong masasambit. Kahit aminin man natin o hindi, talagang hindi maiiwasan na masasabi talaga natin itong mga katagang ito. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Lalo na pag meron tayong mga problema, pag tayo ay in trouble, talagang masasambit talaga natin to. Aminin nyo na, dahil inaamin ko. Dahil na-realize ko, it's okay not to be okay. It's okay na minsan magalit. It's okay na minsan mahirapan. It's okay na minsan magtampo. Kasi nobody's perfect. Lalo na tayo. Tao lang talaga tayo. Kasi kahit naman si Jesus Christ, na perfect na talaga siya. Siya talaga ang pinaka-perfect sa lahat ng perfect. Anak siya ng Diyos. Anak siya ng may-ari ng mundo. Nakakapagbigkas pa rin siya ng Eli. Diba ganun? Pero, talagang wag lang natin tambayan at tirhan ang mga pakiramdam na yun. Wag mag-guilty na nakakaramdam ka ng ganon kasi nasa mundo lang tayo ng puno ng temptasyon at magkakasala talaga tayo. Kaya parte ito ng 7 last words dahil pinapakita dito na tao lang tayo na nagkakamali din at nakakasambit din ng mga tanong na di natin kayang sagutin. At kaya mas naging iba ang meaning nito sa akin kapag Holy Week kasi kaya nga natin ito sinasagawa para makapagnilay-nilay sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan at mas maging malalim pa ang naging ibig sabihin nito sa pag-celebrate natin dahil itong Holy Week ang ibig sabihin is ang pagtubos ni Jesus sa ating mga kasalanan. Bakit naman niya tayo tutubusin? Sino naman tayo? Pero binigay talaga niya ang kanyang buhay at binigay din ni God ang kanyang anak para malinis natin ang ating mga kasalanan. Kaya wag na tayong mag-guilty. Basta't nakahingi tayo ng tawad sa Panginoon at nakahingi rin tayo ng tawad sa nagawa natin ng kasalanan. Wag nating hayaan na tumambay yung guilt feelings sa mga utak natin at hindi na makagalaw sa araw-araw. Huwag maging tamad, humingi ng tawad sa Diyos at sa mga nagawa natin ng kasalanan. Mag-pray, magtiwala, and please mag-move on na.
para maiwasan ang mga anxiety and depression na nararamdaman dahil sa mga nagawa nating kasalanan. Isa sa mga na-experience ko, kaya ko nasambit itong Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May tumubo na bukol sa didi ko. May tumubo na bukol sa didi ko, hindi siya kulani. Kasi isa, sa may bone part siya, sa may dito na side. Walang nakakaalam, kahit anak ko, kahit asawa ko, or parents ko, kasi ayaw ko naman silang malungkot, ma-stress, at ayaw ko silang, kasi ako ang breadwinner sa aming family, so ayaw ko kung ako na-i-stress, ayaw ko ma-stress din sila. Sinarili ko na lang, at wala ko ibang pinagsabi kundi siya lang. Pag nagdadasal ako, nasasambit ko, bakit mo ako pinabayaan, Diyos ko? At dahil malalim na ang meaning nito sa akin, humihingi agad ako ng tawad kung bakit ko nasabi yon, and it relieves me a lot. Hanggang sa sasabi ko lang talaga yun. Hanggang sa nagkalaunan, patuloy pa rin akong nagdadasal. Humingi ako ng tawad sa Diyos, hindi alam to ng family ko, hanggang sa paulit-ulit kong tinanong, Diyos ko, bakit ako may bukol? Hanggang sa tanong ko ay naging motivation ko na alamin bakit nga. Nilibot ko lahat ng simbahan sa Bohol. Nagtataka na lahat ng mga pinsan ko. Kasi sa totoo lang, bakasyon ang pinunta namin doon. Bakit naging 2 months kaming bisita iglesias? Nilibot ko lahat ng simbahan sa Bohol. Naging motivation ko. Kasi pinagdasal ko ang bukol ko na patigas ng patigas. Unang-una, takot na takot ako. Umabot ako sa punto ng dasal ko na sana ma-accept ko, Lord, ang kapalaran ko kung hanggang saan na lang ang buhay ko. Nagdasal ako na sana bago niya ako kunin, umabot na ako sa ganun na usapan. Sana ang mga anak ko maging marunong na sila sa buhay at maging mabuting bata sila hanggang paglaki. Pinangako ko sa Diyos na kapag gumaling ako, dadalhin ko ang mga anak ko araw-araw sa simbahan hanggat sa makakaya ko. Pinagdasal ko na wag matakot sa kamatayan at hindi na nga ako natakot sa kamatayan during that time. Nang wala pa rin nakakaalam sa pinagdadaanan ko. Umabot na ako sa kakadasal at kakaisip na hindi na ako matakot sa pagmamatay ako kasi isang beses lang naman mamatay. Pag isang sakitan lang, pag ganun, so wala namang 5 beses mamatay, di ba? So umabot na ako sa pagano na pagdasal ko na sana maging strong ang family ko kasi ako lang talagang nakakaalam at si God. Kakadasal ko and kakapray, binigyan ko ng time limitation ang sarili ko na after 2 months kong magdasal, magpray, saka ako magpapacheck up. Kakadasal ko, kakapray ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nagets ko ang meaning kasi pinabayaan niya akong magdasal ng magdasal para mas mapalapit pa sa Kanya at mas maging confident ako sa faith ko sa Kanya. Kaya nakuha ko ang sagot sa dasal ko. Maniwala kayo sa hindi. Hindi ko na pinagdasal na mawala ang bukol ko. Ang pinagdasal ko na lang is talagang bigyan ako ng peace of mind. And after 2 months, in Jesus' name, salamat talaga sa Panginoon. Siya talaga ang lahat ng dahilan ng ito. Nawala ang bukol. Hindi pa ako umabot sa pag-check up. Grabe talaga. Gumising na lang ako ng pagkapa ko kasi everyday ko kinakapa eh. Talagang check up ako everyday. Parang naging doktor ako sa sarili ko. Pag gising ko, alam mo, nawala ang bukol. God moves in mysterious ways kasi wala akong pinagsabi eh. Nagtagumpay ako doon na siya lang ang nilapitan ko. Hindi ako nag-self-pity. Natutunan ko doon na naging strong sa faith ko sa Kanya. Siya lang sapat na. Natutunan ko talaga na walang ibang resulta ang paghihintay kundi kabutihan. Natutunan kong ialay ang buhay ko sa Kanya ng wholeheartedly nang walang pag-aalala. Natutunan kong maging God pleaser kaysa sa people pleaser. Kasi minsan kahit hindi ko na kaya mapagbigyan ko lang yung mga tao sa paligid ko kahit napapahamak na yung health ko. Ang dami kong natutunan sa pagsubok na yun. Minsan sa buhay natin, puno man tayo ng katanungan sa Panginoon, bakit niya tayo pinabayaan? Don't be discouraged. Kasi dun pa lang sa thought na sa Kanya ka pa rin nagtatanong, you're in the right track of your life. At least siya ang kinakausap mo. Si God pa din ang nilalapitan mo. Keep on talking to God. Keep on praying to God and keep on asking God. Dahil siya lang talaga ang may alam
Magalit ka, it's okay. Maiyak ka, it's okay. As long as siya pa rin ang kakausapin mo in times of happy and trouble. Dahil someday, it's gonna make sense. And malalaman mo ang reason kung bakit nasa ganun ka na sitwasyon ng buhay mo. That's very true talaga na sinasabi nila. Kasi ang buhay natin ay nakakoryo na yan, nakakoreograph na yan. Nasa iyo lang kung iibahin mo ang stepping dahil maiiba talaga ka ng landas. Pero kung ibabalik mo ang stepping pabalik sa Kanya, hindi pa huli lagi ang lahat. And these words ni Jesus bago siya mamatay, these 7 last words, ay magiging sandata natin para mapagtagumpayan ang mga laban sa buhay. Marami tayong matututunan sa mga 7 last words na ito, and sana magamit mo ninyo ito sa mga susunod na hamon ng buhay. And that would be all. Thank you. To God be the glory.